Ang masasabi ko sa lahat ng survey, utot nyo, di na kayo uso. Lahat ng ilalabas nyong survey, eto hamon ko sa inyo. Kung totoo yung survey nyo, magpaliwanag kayo sa tao. Bakit ang layo ng resulta? Yung ang buong akala natin, ang at stake po dito o nakasalalay po dito sa botohan na to ay yung impeachment lang ni BP Sara. Hindi po pala, no? Pati po pala yung pagbabago ng Senado, pag sinuwerte-swerte po tayo, ang magiging bagong Senate President po ay baka pro-Duterte pa. O kaalyado pa ng mga Duterte. Yan. Kaya maganda po, no? Yung mga ano po natin, mga kasama natin na follower po ni Pangulong Duterte, baka po pwede po na hinay-hinay po kayo na may malawakan dayan kasi po ang overwhelming na nangunguna, no? Nangunguna sa bilang ay si Bongo po at saka si Senator Bato. Gusto niyo po bang palabasin na nandaya po si Bongo at saka si Senator Bato? No? Tayo po sa katotohanan lang po tayo. Talagang mabigat po, no? Mabigat po talaga yung laban. Kaya po kami porsigido na hangga't maaari vote straighten kasi talagang alam natin na mga superstar po talaga. Ngayon lang natin aaminin to kasi syempre mahirap kayong pasamain yung loob nyo na aminin natin. Superstar po talaga. Halos lahat po sila yung tumakbo ay mga dating senador. Tumakbo sa kalaban sa alyansa. Halos lahat po sila ay dati ng senador. Kung hindi man sila dating senador, no? Sila po ay matindi po ang pangalan na sa politika. Halimbawa po, sino lang yung hindi senador sa alyansa? 'Di ba? Si Abby Binay, na kilalang kilala po bilang Makati Mayor. Oh, sikat na sikat. Isa po ang Makati, sa kung hindi man siya ang pinakamayaman, isa po siya, pangalawa yata o pangatlo sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Kaya po sikat na sikat yan si Abby at saka si Abalos naman po, dating DILG, lahat ng mga, hindi si Lito Lapid po, senador din po. Dalawa lang po yung hindi senador. Siyempre, hindi po tayo lumalaban na sasabihin natin na matindi tong kalaban natin. Hindi ko po sasabihin yan nung lumalaban pero yan po ang katotohanan, no? Talagang ang nagdala po dito, bagito po talaga. Totoo po yan, dalawa lang po yung senador natin. Dating senador. So, ang laki po talaga na hinahabol. Masaya pa rin po tayo kasi kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bondok, si Bondok tsaka si Epe Salvador, mataas din po ang nakuha. Pasok din sa top 20. No? Ganun po talaga. Ang importante po, nakalima tayo. Kasi kinonsider na po, may yung pronouncement po na inadapt na po. Yan pong mga last minute adaptation na yan, ang ganda po no? Ang ganda po ng resulta po niyan. Ngayon, so nagkukwenta tayo, masaya na po ako. Ako, talagang masaya po ako sa naganap kasi nakalima tayo. Plus may Robin ka pa, plus meron ka pang dating Mark Villar. So, 7 na, 2 na lang. Meron ka pa magkapatid na Cayetano, meron ka pang magkapatid na Estrada na pwedeng bumaliktad, di ba? So, sobra-sobra na. Tumigil na ako Pero kung itutuloy pa po natin, teka muna. Mukhang maganda po tong alyansa na to, no? Mukhang magiging pro Duterte kung hindi na po makokontrol ni Marcos yung pong Senado.
pagpasok po ng 2018, pati po si Chis Escudero na nagpakitang gilas po bilang waiter, no? Nagpakitang gilas bilang tapat na taga-suporta, umaatake kay BP Sara, mukhang bago magsimula yung o pag nagsimula na po yung Senado, mukhang mawawala na po sa pwesto. Tama po si BP Sara nung sinabi niya na si BP Sara ba'y nagsabi na hanggang magbabago na naman yung administrasyon ng Senado. So kung itutuloy po kasi natin, ganito po yung mangyayari. May grupo po, may grupo po na Solid Duterte. Yan po siyempre yung si Bato, si Bongo at saka si Robin Padilla. May grupo po na Bilyar, no? Yan po yung mga nationalista party. O pag yung Bilyar po, yung grupo po ng Bilyar bilang pagtanaw ng utang na loob nila, kung marunong na tumanaw ng utang na loob yung Bilyar sa kay BP Sara Duterte, alam naman po natin, no, palaglag na po si Camille Bilyar. Kaya nga po ginawa nila ng effort na ma-endorso ni BP Sara. Yan po may pagmamalaki natin, last minute na halos, no? Na ipanalo pa po ni BP Sara. So kung ito pong mga nationalista party na binubuo po ng dalawang Cayetano, dalawang Bilyar, si Amy Marcos, makikipagsusuporta po, magsasanib puwersa sila ng mga pro-Duterte. O di 3 plus dalawang Bilyar, dalawang Cayetano, plus isang Marcos, 8 na. O kung pumasok po yung mga forces na nakaalay naman dito kay Mig Zubiri, tandaan po ninyo, masamang-masama po yung loob. Alam niyo po sa politika, yung away na sinasabi ninyo pagdating po sa politika, alam niyo po, wala po yan sa mga politiko. Ang mga politiko po naniniwala yan sa addition. Hindi sila magiging matagumpay na politiko kung katulad natin sila mag-isip na nagtatanim tayo ng mga sama ng loob. Hindi po ganun ang mga politiko. No? Kaya po kung sinasabi nyo may away ba yung Duterte at saka makikita po nila yan . Wala pong yan. Wala pong permanent enemies and permanent friends in politics. Only permanent. Teka pala, nakakalimutan na, hindi po natin nakakalimutan yan. Isasama na po natin. Kasi pang yan pang kicker natin yan. Nakakalimutan pa pala natin si Marcoleta. Kasi po, nung una kasama siya sa 5 di ba? Okay. So, 3 plus si Marcoleta, 4. 3, PDP yun, di ba? Plus si Marcoleta, 4. Plus yung mga nationalista party na 5. Ilan na po yan? 9 na. So, yung puwersa po ni Mig Zubiri, na sa tingin ko po, yan po ay composed ni Mig Zubiri, ni Villanueva, at saka nito si, anong pangalan nito? Yung taga Gatchalian. Yung 3 po na yan. Solid po yan under ni Zubiri. Di ba? Solid po yan. Okay. May grupo rin po si Mig Zubiri. Hindi po yan kakampi. Hindi po kakampi yan si Mig Zubiri, yung grupo niya. Dito po, sa grupo ni BBM. Bakit? Sila po nagpatalsik . Wala na po si Tolentino. Hindi na po siya counted. So 9 plus 3, 12 na. Isa na lang. Sino pa po ang pinaka-popwede? Siyempre, hindi natin maasahan yung mga dilawan. Tsaka kampihan kay Marcos. Isa man lang dun. Si Ligarda yata, NP rin . NP rin ba si Ligarda o hindi?
Si Legarda kasi, talagang kung may balak pa siyang tumakbo, 12 na, di ba? Si Loren Legarda, meron pang magkapatid na Estrada. Yung mga anak ni Erap. Sobra pa. Ngayon ko lang po na-realize, pucha, eto pala, delikado pa po si Chis Escudero. Baka pagpasok po ng bagong Senado, tablado pa po sila dyan. No? Baka mapalitan pa po si Chis Escudero. Kasi, bakit po? Bakit po hindi papanig yung mga Estrada dito sa usapin po ng impeachment? Ayaw nila ng impeachment dahil yung tatay nila, wala na po si Angara. DepEd na nga si Angara. Ayaw po ng mga Estrada sa impeachment. Alam niyo naman kung sino yung nagsusulong ng impeachment. Di po ba? Si Tito Soto tsaka to si Lacson, hindi pa natin kinount yan. Pero malaki rin po ang posibilidad na hindi po sila pumanig dito sa kampo ni BBM. Lalo na po sa usapin ng impeachment. Siyam lang ang kailangan to acquit. Pero hindi na po yung acquitan lang eh. Nakuha na po natin yung numero eh. No? Nakuha na po natin yung numero. Bukod po sa siyam na nakuha na natin, mukhang makukuha pa rin natin, makukuha pa ng mga kaalyado, maganda lang lumaro, at isa pa po, ni Pangulong Duterte, no? So yung pro-Duterte, mukhang makukuha nila yung majority ng Senate. Isa pa, syempre, hindi po maikakaila si Bongo, number 1, di ba? Hindi po nila po pwedeng i-cancel na dito sila sa mga Tulfo kakampi. Sino po yung maiiwan kay Marcos? Si Tulfo, 2 Tulfo, no? Si Chis Escudero. Maikli lang, Chis. Maikli lang ang yung pagiging presidency. Ewan lang po natin kung gagawin po nila si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, pwedeng-pwede. Alam niyo po ang mangyayari kay Marcoleta, no? Muling sisikat si Marcoleta pagdating ng impeachment. Ako, nakinikinit ako na po yung papel ni Miriam Defensor Santiago na inaaralan. Inaaralan tungkol sa batas. Itong mga prosecutor na bubuuin po ng pinangungunahan po nito ni Beatrix, no? Nito po ni Jinky, ang dami kasing pangalan ni Luis to. May Gerber, may Beatrix, ang dami mong pangalan. Isang sayaw naman dyan. So, hindi lang po nailigtas ng eleksyon na to, no? Si BP Sara mula po sa impeachment. Mukhang pati yung presidency ng Senado makukuha ng mga pro-Duterte forces. Kaya sabi ko nga, pucha, nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Opo, kasi nakita na natin yan eh. Nakita na natin si Marcoleta. Diyan ko unang hinangaan yan eh. Diyan ko unang hinangaan si Marcoleta doon sa may ABS-CBN. Grabe po magpaliwanag ng mga batas yan. Talagang hindi nyo ano pa siya ngayon? Kapitapitagan, magiging hurado pa. Kaya po, magiging hurado si Marcoleta, alam Miriam Santiago, hindi man siya maging Senate President. Matindi po ang magiging boses niya. Anytime, pwede niyang pagalitan yung mga congressman na magpe-persecute. Alam niyo po ba yung mga sinasabi ni Miriam noon? Wala naman kayong mga ebidensya. Nangunguha lang kayo ng ebidensya dito. Yung panahon ni Corona, natatandaan niyo.
Si Grace po, wala na. Tapos na po yung panunungkulan niya. Si Lito Lapid yan, syempre, kakampi nila yan. Giorgio Sandro, thank you very much sa 2 euros. Okay, punta po tayo rito. Alam nyo, totoo to I-review lang natin ng konti. Baka sabihin nyo naman, binubola ko kayo na si BBM lang po ang tanging. Ang ibig ko po sabihin natalo sa midterm, yung mas marami po yung hindi kaalyado. O, kasi po ngayon, ang kaalyado po ni BBM ay 5. Ang hindi po kaalyado ni BBM ay 7. So, talo po si BBM. Siya po ang pinakamasipag. Sa lahat po na naging pangulo na kilala ko, pinakamasipag mangampanya si BBM. Ngayon, di po natin alam, marami rin pong PDP laban, candidates sa Kongreso ang pumasok. Tapos yung pinakamalalaki po na mga syudad, Luzon, Visayas, Mindanao. May nakita ko kanina Luzon, Visayas, Mindanao, secured. Di ba? O, ang mukha doon, secured para kay BP Sara. Mukha ni Isko Moreno. Mukha ni Pambariquatro. Gulat na gulat talaga ako rin sa Pambariquatro na yan. Hindi ko po akalain na matatalo po sa Cebu yung mga Garcia. Gulat na gulat po talaga ako. At saka syempre sa Mindanao, balitang-balita po sa buong mundo. Opo, buong mundo po binabalita. Kasi dramatic po, nakakulong si Tatay Digong. Nakakulong, hindi nakapangampanya, pero landslide. Mahal na mahal ng tao. Totoo po yan, Duterte effect po yung Kepam. Kasi sinisigaw nila, hindi Bariquatro Duterte. Duterte. Okay. Opo, ayun ang gusto ko sa kanya. Siya mismo sumisigaw ng Duterte. Nagdidiwang sila Imbis na Bariquatro, Duterte po sinisigaw nila. Ma-appreciate, tol. Ganun mag-appreciate, tol. Tol, kumusta ka na? Laglag ka, tol. Kawawa ka naman, tol. Kasi, alam mo, tol, alam mo sa totoo lang, tol. Ito, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ito po na-research natin, 2001, midterm election, unang midterm ni Arroyo. Ilan po yung pumasok sa coalition ni Arroyo? 8. At ilan po yung sa kalaban? Puwersa ng masa. Ang kalaban niya po rito si Erap. 4 po napapasok ng puwersa ni Erap. 8-4. Lamang po si Gloria Arroyo. 2004, midterm election din. Kay Arroyo pa rin. Ito po, 12 seats. Ang kay Arroyo po, K4 coalition. KKK, Koalisyon ng Katapatan at Karanasan at Kinabukasan. Naka-secured po ng 7 seats. Samantalang yung koalisyon na nagkakaisang Pilipino ay 5 po. So, lamang pa rin po yung si Gloria Macapagal Arroyo. Siyempre po, kay Fidel Ramos naman, the administration coalition ni Fidel Ramos, Lakas NUCD, ay nakakuha po ng 9 seats. Samantalang yung Nationalist People's Coalition ni Eduardo Cuangco ay nakakuha po ng 3. So, 9-3. Panalo pa rin po si Fidel Ramos. Maski po si Pinoy, ang nakuha pong boto ni Pinoy sa 12 senador, 9 kay Pinoy at 3 lang po sa oposisyon. Okay, so lagi po, sa lahat po, malupit kay Cory. Nung panahon kasi ni Cory, nagsimula po yung eleksyon. So, 24 po. 24 po yung senador na binoto natin nun. Kung natatandaan nyo, panahon ni Cory, 24 po yun. Alam nyo po kung ilan po yung nahalal pabor kay Cory? Ang nahalal kay Cory ay 22 out of 24.
Dalawa lang po ang pumasok sa Grand Coalition. God, yung God. Si Enrile tsaka si Erap. Dalawa po sila. Si Enrile tsaka si Erap lang. Lahat po kay Cory. Lalo na kay Duterte. 0 po ang PDP laban. 8 diretso. 0 talaga. Yan po yung history ng midterm. Pinag-aralan niya ni Tol. Tol, kumusta na? Sa sobrang pangwawais mo, Tol. Pinag-aralan niya ni Tol. So, ang conclusion ni Tol, kasi si Duterte lang nakapagpasiro eh. Lahat po may pumapasok, kahit 2, kahit 3. Tanging kay Duterte lang po, 0 ang kalaban. Pangkape para sa masa. God bless us all. Okay. Alfa Romeo DDS. Thank you very much sa 5 euros na pangkape. Mag-likes lang po kayo. 1,800 na naman tayo. 400 lang po yung nagla-likes. Likes lang po kayo. Kung wala po kayong pampakape, mag-likes lang po. 8 direct, 0 talaga eh. Di ba? Okay. Kakaiba nga yung Duterte. Talo talaga si Cory. Kasi yan lang yung po yung may mga Cory magic. Tsaka Duterte magic eh. Maski po si Pinoy, 9-3 po. 9 kay Pinoy, 3 po sa oposisyon. Inaral po yan ni Tol. Sobrang wais ni Tol eh. Lahat ng nananalo, Grand Alliance for Democracy, thank you very much. Inalay po yan ni Tol. Inaral po ni Tol. At ayon sa konklusyon ni Tol, mananalo ako pag sumama ako sa administrasyon. Nasobrahan ka sa aral, Tol. Bye-bye, Tol. Kung PDP ka sana, di ba? Baka top 5 ka pa. Kasi top 3, top 1 si Bongo, tapos si Bato, top 3. Baka top 5 ka. Isa pang aral ni Tol. Nakita ko na naman, may mensahe pala si Tol. Pag kayo ay pro-China, wag nyo ko iboto. Isa pa yung inaral ni Tol. Yung mga survey. Magaling eh. Pinag-aralan niya. Ang Pilipino daw ay anti-China. Kaya tirahin niya yung mga anti-China. Napansin niyo ba si Tol? Panay anti-China? Naniniwala ka kasi, Tol. Naniniwala ka kasi sa survey. Ngayon, kayo naman mga survey. Akala nyo hindi ko kayo sisitahin, ha? Ipapact check ko kayo ngayon. Lahat ng survey, as in lahat. Kasama na yung SWS, kasama na yung Pulse Asia, at saka yung mga bagito. Ibaon na natin sa limot itong mga to. Octa Arts Dancers, No Limit Tangere. Ano pa isa? WR numero. Ano kayo ngayon? Kitang-kita ngayon. Kitang-kita ng mamamayan Pilipino kung ano ang trabaho nyo. Ang trabaho nyo, ikondisyon ng utak ng mga tao. Umubra ba kayo? Hindi. Kasi may nakalimutan kayo. May nakalimutan kayo. Alam nyo kung ano nakalimutan nyo? Nakalimutan ninyo yung ginawa kay Duterte. Hindi nyo. Inignore nyo eh. Ngayon lang po may nagrally na organic. Ang tagal ko na po nakasubaybay sa rally. Ang mga rally po, kahit na yung rally ng mga Duterte, kahit yung rally ng, yung mga maisog, mga mad rally, lahat ng rally ng Duterte, matagal pong planuhan yan. Pero nung pinakulong po si Tatay Digong, nung kinidnap po si Tatay Digong, wala na pong plano-plano. Naghahanap yung mga Duterte supporters. Saan ng rally?
Hindi nyo nakita yun. Kayong mga survey company, hindi nyo nakita yun. Nagpupuntahan sa dahig. Akala nyo ba tagahig lang yung pumupunta sa kulungan ni Tatay Digong? Buong Europe yun. Eh, may nakatambay dito si Amik. UK yun. Bumabiyahe. Ilang oras. Makarating lang dun. Hindi nyo nakita yun? Mga survey company? Sanay na kayong ginagawa nyo, no? Sanay na kayo sa ginagawa nyo? Na kayo nagpapasya kung sino mananalo? Oh, eto po. Ang masasabi ko sa lahat ng survey, utot nyo. Di na kayo uso. Lahat ng ilalabas nyong survey, eto hamon ko sa inyo. Kung totoo yung survey nyo, magpaliwanag kayo sa tao. Bakit ang layo na resulta? Sa lahat ng survey, pasok si Abi Binay, pasok si Rabilla, pasok si Kuya Will. Isa pang pasok sa lahat, si Ben Tulfo. Ben Tulfo. Ben Bitag. Paano nyo ipapaliwanag? Napasok tong mga to. Abi Binay, Ramon Bongambilla, si Ben Bitag Tulfo. Meron pa pumasok si Tul. Tindi nyo. Kinakailangan namin, dinidemand namin sa mga, lagi kayong ligtas eh. Lagi kayong ligtas. Ngayon, nagde-demand kami. Kinakailangan namin ng paliwanag. Hindi po pwede na isnaban lang to. Kung pinapack-check ni Vera Pailsang kung sino-sino, lalo na po mga pro-Duterte, fact-check ng fact-check. Ako po, pinapack-check ko kayo. Saan nyo kinuha yung mga pinagsasarvey nyo? Ano ang paliwanag ninyo? Bakit hindi nyo kinukonsider na ang botohan na to ay boto para sa Duterte? Correct, Willie Rebillame eh. Kaya nga laki ng ulo ng Willie Rebillame eh. Akala mo, ano siya eh. Akala mo yung si Willie Rebillame kung magsalita, akala mo regalo siya ng Diyos sa atin eh. Ano kayo ngayon? Kinakailangan namin ng paliwanag. Hindi po pwede na ang kutsabahan ninyo ng media, yung media sampalataya sa inyo eh. Lahat ng ilabas nyo parang legit na eh. Mabuti na lang, hindi tinamad ang mga Duterte supporters. O tinamad lang mag-solid. Tinamad lang mag-solid. Kung tinutuon na, kaya ako sa totoo, yun talaga eh. Yung Tito Soto tsaka Lacson talaga eh. Isa pa. Binaliwala nyo lahat yung iglesia vote, di ba? Yung INC vote. Parang wala lang sa inyo, no? Sabi siguro na iglesia, hindi kami hindi nila in-endorse yung mga superstar. Sino yung mga superstar? Tito Soto, Lacson, Pacquiao. Ang taas mo sa presidential. Pangilan ba si Pacquiao? Pangatlo yata si Pacquiao eh. Pangatlo ba si Pacquiao? Pagkatapos ni Marcos, pang-apat ka tapos hindi ka pumasok. Hindi na nakukuha sa ano. Hindi na nakukuha yung mga tao. Isa pa pong magandang nangyari ngayon. Isa pa pong, parang shoe-in na si Pacquiao lagi, no? Sa mga survey, no? Pacquiao, Ben Tulfo, si Abi Binay. Kaya kinakailangan natin paliwanag, no? Paliwanag ng mga survey company bakit ang layo ng survey nila sa katotohanan. Bakit pinakamalayo? Wala namang nagsabing mananalo si Bam tsaka si Kiko sa inyo. Oh. Tapos, halos ilaglag nyo si Bato.
Pang-ilan ba si Bato sa lahat ng survey? Putya, malapit na malaglag sa inyo si Bato. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.